ang kwento at ang mapupulot nating magandang aral. Sa isang malayong lugar, ay mayroong isang babaeng biyuda na mayroong anak na batang lalaki. At sa lugar na iyon, wala sila ni isa mang kamag-anak. Sa madaling salita, wala silang malalapitan o mahingian man ng tulong. Kaya ang babaeng biyudang iyon ay talagang sariling sikap para lamang maitaguyod nila ang kanilang mga pangailangan araw-araw at ng kanyang anak. At namasukan ng babaeng ito ng paglalabada o anumang trabaho maging sa bukid o paggagapas ng palay. At habang siya ay nagsisikap, naisip niya na dapat makapag-aral ang kanyang anak. Dahil ang kanyang iniisip, baka isang araw, kapag makapagtapos ang kanyang anak, ay siyang tutulong sa kanya para makaahon sila sa hirap. Tudusikap ang babaeng biyuda at pag-aalaga sa kanyang anak. At hanggang ito'y pinapasok niya sa elementarya. At ang bata ay napakatalino, napakabait, napakamagalang, at marami siyang natatanggap na mga reward sa school. Tulad ng medalya o ano paman. Kaya lalong nagsusumikap ang babaeng biyudang ito, lalo siyang natutuwa. Hanggang ang bata ay nakagraduate sa elementarya. Kaya ang iniisip ng ina ay papasok sa sekundarya ang kanyang anak. Kaya doble sikap muli ang babaeng biyudang ito para makapag-aral ang kanyang anak. At ganun din po na ang bata ay napakatalino at ang daming natatanggap na mga medalya o mga reward mula sa school. At hanggang ang bata ay nakapagtapos sa sekundarya at ito'y honor student at sikat na sikat sa kanilang school. Kaya naman lalong sumigla, lalong nagsusumikap, lalong nangarap ang babaeng biyuda. Hanggang sa isang araw, napag-isipan ng babaeng biyudang ito na ang bata ay paaralin niya sa kolehiyo. At dahil malaki ang tuition fee, talagang pinaghandaan niya sa pamagitan ng kanyang pagsisikap ang kanyang anak sa pagpasok sa kolehiyo. At nang dumating ang takdang oras ng bata ay kailangan ng mag-aaral sa kolehiyo sa malayong lugar, niyakap ng ina ang bata at hinalikan na ang sabi, anak, mag-aral kang mabuti, magpakasipag ka para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Matupad mo ang iyong mga pangarap at isang araw makaahon tayo sa hirap at makakatulong ka sa mga nangangailangan. Kaya naman, umiiyak ang kanyang anak na nagsasabi, opo ina. At habang paalis ang sasakyan na kumakaway, kapwa silang dalawa na lumuluha, nalulungkot. Pero kinakailangan
para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Sa paglipas ng buwan, maraming natatanggap na sulat ang kanyang ina at tungtuwa kapag nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang anak. Sa paglipas ng taon at lumipas pa ang mga taon na kung saan nalungkot ang ina sa kadahilanan wala siyang natatanggap na sulat mula sa kanyang anak. Ngunit tuloy pa rin ang kanyang pagpapadala ng pira para panggastos ng kanyang anak. Tuloy pa rin ang kanyang pagsisikap alang-alang sa kanyang mahal na anak. Lumipas at lumipas ang panahon. Naninanais na ng ina na makita ang kanyang anak. Lumuwas siya sa kanilang lugar at pinuntahan kung saan nag-aaral ang kanyang anak. Sa kanyang pagtatanong kung saan-saang school niyang pinuntahan, natuwa siya sa kanyang nababalita na ang kanyang anak ay kilala halos sa lahat ng school. At mayroon siyang nakilala na isang profesor ng kanyang anak na nagsasabi, ang anak po ninyo ay wala na po rito, matagal na po siyang graduate. At siya ngayon ay isang napakasikat at kilala at napakagaling na manggagamot sa lugar na ito. At itinuro ng profesor na ito kung saan nakatira ang kanyang anak. Samantalang ang nararamdaman ng ina ay sabik na sabik siyang makita ang kanyang anak. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya at nakita ang isang tahanang napakaganda, napakalaki. At sabi niya, nandito nakatira ang aking anak. Yung saya ng kanyang puso ay hindi mapaglagyan. Kaya kumatok ang ina sa gate ng tahanan ng kanyang anak. At agad itong nagbukas. At ang nagbukas sa kanya ay ang katulong. At ang nagsasabi, wala po ang amo namin dito, kaya wala po kaming maibibigay sa iyong limos. Sabi ng ina, unang babaeng biyuda, hindi po ako nagmamalimos. Gusto ko lamang po makita ang inyong amo. Tinanong siya, sino po kayo? Ngunit hindi siya sumagot. Dahil nasa saluubin ng ina, gusto niyang isekreto ang kanyang anak ang siyang makita. Dahil baka mapahiya ang kanyang anak sa mga taong nakakasalamuha niyang mga mayayaman. At ang sabi ng katulong, hintayin mo ang aming amo kasi mamayang gabi darating siya. Kasama ang iba pang kanyang mga bisita. Dahil mayroon silang salo-salo mamayang gabi sa tahanan ito. At naghihintay ang kanyang ina sa gilid ng gate. At samantalang siya naghihintay na may pananabik sa kanyang anak, hindi niya namalayang nakatulog siya. At paggising niya, narinig niya na napakasaya sa loob. May nagtatawanan, may nagkakantahan. Muli siyang pumatok. At sinabi, pwede na po bang makausap namin o makausap ko ang inyong amo? Sabi ng biyudang ito. At dahil ang mga katulong ay nakulitan, pumunta ito sa kanilang amo at ibinulong na mayroong naghahanap. At nagtatanong ng kung sino. At ang sabi nila, gusto ka lang po makausap. Dahil galing pa po siya
sa malayong lugar, sa ganitong lugar. Nagulat ang kanilang amo. At dahil sa kabisihan at maraming bisita, sinabi muna ng amo, sige, dalhin mo muna siya doon sa kwarto sa likod, pakainin mo, at bantayan mo. At yun nga ang ginawa ng katulong. Hindi na malayan ng batang ito, ng anak ng biyuda, dahil sa napaka-busy at ang daming mga bisita, nakalimutan niya kung sinong babaeng dumating sa kanya. Hanggang sa kinabukasan, umalis na naman sila, hindi niya naisip na nandoon pala ang kanyang ina. At habang nandoon siya sa trabaho, tinawagan siya ng isa sa mga head ng kanilang pinagtatrabahuang hospital. At 2 araw siyang nanatili doon. At nung siya'y matapos na sa seminar o ano pa man ang kanilang pinag-usapan, dumaan muna siya sa hospital na kanyang pinagtatrabahuan. At habang siya'y naglalakad, may biglang humawak sa kanyang kamay at nagulat siya. Ang humawak pala sa kanyang kamay ay isa sa kanyang mga pasyente. Natuwang-tuwa at niyakap siya at nagpapasalamat sa kanya na ang sabi, Dok, napakagaling mong doktor, napakabait mong doktor. At sinabi ng babaeng ito, napakamapalad siguro ng iyong ina na siyang nagdadala sa iyo. Biglang nagulat ang doktor at naalala niya ang kanyang ina. At kahit hindi pa tapos magsalita ang pasyenteng ito, bigla siyang tumakbo at kumaripas. At nagulat ang mga naroon kung bakit o ano ang dahilan at anong nangyayari. At mabilis siyang nagpatakbo ng kanyang sasakyan. At habang papalapit na siya sa gate ng kanyang tahanan, malayo pa lamang, busina na siya ng busina para buksan agad siya ng kanyang mga katulong. Sa pagbukas ng kanyang katulong, sabay nagsasabi ang kanyang katulong na patakbo, Sir, yung babaeng pinatulog mo sa likod, kung anong oras kang umalis, hindi na siya nagbukas. Sumigaw siya. Ang babaeng iyon ang siya kong ina. At tumakbo siya. Nagulat ang kanyang mga katulong. Kumatok siya ng kumatok, Ina! 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 Ngunit hindi siya pinagbubuksan. Ngunit pilit niyang binuksan ang pintuan at sinira ito. At nung makita niya ng kanyang ina, sa pag-akalang natutulog, bigla niya itong niyakap. Ina, patawarin mo ako, nakalimutan kita. Mahal kita. Ngunit bigla na lamang po siyang nagtaka at nagulat. Habang yakap-yakap niya ang kanyang mahal na ina, ito pala ay isang malamig na bangkay na. Nung malaman niya na ang kanyang ina ay patay na, sumigaw siya. Umiyak, lumuha. Ina, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. At habang niyayakap niya ang kanyang ina, nahawakan niya ang isang envelope na nasa dibdib ng kanyang ina at kanya itong agad na binuksan at tiningnan. Nakita niya ang mga medalya at ang mga natanggap niya nung siya'y nag-aaral pa sa elementarya at high school. At ang kanyang mga sulat. At mayroon din po siyang natagpuang sulat ng kanyang inang nagsasabi,
Anak, mahal na mahal kita. Tiniis ko ang lahat ng bagay o anumang hirap sa buhay para ka lang makapagtapos, upang hindi ka apihin at maliitin ng tao at makilala ka at hindi ka mahihirapan sa buhay. Na kahit ako ay mayroong dinaramdam, ngunit pilit kong mabuhay alang-alang sa iyong mga pangarap. Bigla siyang sumigaw uli, sapagkat sa likod ng kanyang napakagaling bilang isang manggagamot, di niya naisip, hindi niya namalayan ng kanyang ina ay may sakit. Napakaraming mga pasyenteng napagaling niya, pero ang kanyang ina ay hindi niya nasagip ang buhay. Kapatid, mga kababayan, kaibigan, ang aral ay huwag mong kalimutan. Sa likod ng iyong tagumpay at paghihirap ay may mga taong nagmamahal sa iyo at sumusuporta sa iyo para ka magtagumpay. O anuman ang iyong kinalalagyan ngayon, huwag mong kalimutan na mayroong mga tao na nagsasakripisyo at nagmamahal sa iyo, lalo na sa ating mga magulang. Hindi ka abot, hindi ka maitungtong, hindi ka mailagay sa isang kinalalagyan kung wala ang iyong magulang. Napakalaking papel at bahagi sa ating buhay, sa ating tagumpay, ang ating mga magulang. Kaya huwag natin silang kalimutan. Mahalin natin at tumanaw o tanawin natin ng utang na loob ang lahat ng kanilang ginawa para sa atin. Ito po yung aral mula din po sa Biblia. Sinabi ng mga ngaral, Kabanata 12, talatang 1. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Alalahanin ang lumikha sa panahon ng kabataan. Huwag nating kalimutan higit sa lahat na mayroong Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Isang araw, kapatid, kaibigan, kapamilya, mga kababayan, haharap ka sa Diyos. Magsusulit ka sa Diyos. Kaya hanggat mayroong pagkakataon, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, lalo na sa iyong magulang. Huwag kang magsawa, dahil isang araw aanihin mo ito higit sa lahat. Gawin mo kung anong bagay nakakalugod sa Diyos para sa iyo. Kapatid, ang aral na ito ay makakatulong sa ating mga buhay na hanggat mayroon pa tayong buhay, hanggat mayroon pa tayong hininga, magagawa na natin kung ano ang tama bago mahuli ang lahat ng bagay. Minsan lang ang buhay at hindi na tayo babalik pa. Kaya sulitin natin, samantalahin natin na gawin kung ano ang tama sa paningin ng ating kapwa, sa tingin ng ating mga magulang, ng mga taong nagmamahal sa atin. Higit sa lahat, sa Diyos na siyang may-ari ng hininga natin. Kapatid, pagpalain ka nawa sa iyong pakikinig. Pagpalain ka nawa sa iyong panunood na ito. Nawang mga salitang ito'y tanggapin mo sa iyong puso, na bago po mahuli ang lahat at hanggat may pagkakataon pa,
At anuman ang ating abot, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Lumikha sa atin na siyang may-ari ng ating buhay. God bless us and God bless you.